Imagine yung asawa ko hindi makalapit sa akin. Yung anak ko umiiyak sa online. Yes, my baby's crying. But you know what? I think my family is allowed to visit me here. Even my kids. They allowed to visit me here. Starting today, I want that my husband and kids will visit me here. At walang sino man ang pwedeng mangialam sa mga anak ko. Wala akong pakialam sa pagiging idiot ng utak mo. Ang anak ko, huwag mong pakikialaman. Tama, yung anak ko umiiyak na. Umiiyak na dahil sa kagaguhan nyo na pinipilit nyong ilayo sa akin ang pamilya ko. Si Jeanine na yan, malaki na. Yes, malaki na. Pero yung mga anak kong baby, kailangan ng nanay. At kung pumunta dito yung anak ko, wala kayong karapatan para taboy-taboyin. Alam mo, yung magda-drive-in kayo dito na parang tanga. Mga tanga nga kayo. Mga tanga-tanga. Bakit? This is a private house. Pero kapag wala ako, nang-aatake kayo. Destroyed my things. Give me poison. Ngayon, my kids is welcome to visit me here in Denmark. Here in Grino. And no one can control and destroy me. Especially my Filipino husband. Kaya, iba ang law sa Pilipinas at iba ang kaluluan ng mamak. Naiintindihan nyo? Kailangan nyo magbasa ng law sa Pilipinas. Kung hindi, child abuse ang pwede kong ikaso sa inyo. Ako ina-underestimate nyo? Mag-aral kasi kayo ng law. Law ang pag-aralan nyo. Law. Mag-aral kayo ng law. Doon nyo na malalaman kung ano ang law ng Pilipinas. Ang mangbuli ka ng isang Pilipina kagaya ko, maghanda-handa ka ng respect ng mga Pilipino. Dahil una, wala kaming ginagawa sa inyo. Yung asawa ko, karapatan niyang makita ako. Yung mga anak ko kung umiiyak online dahil mga idiot nga kayo. Hindi nyo pinapayagan ang mga anak ko na bumisita sa bahay na ito o makita ko. Bakit? Bakit nyo kinukontrol? Bakit nyo kinukontrol? Kung matino ang utak nyo, bakit nyo kukontrolin? Ha? Tama yung law nyo? O tamang le ang law nyo? Ayusin nyo yung law nyo. Yung takbo ng utak nyo, ayusin nyo. Kung nalaglagan ng tornilyo ang utak nyo, abay kabitan nyo. At saka, don't use police in another country. Huwag nyo gamitin ang police sa ibang country para lang ipahila ako. Dahil kapag kayo ang pinahila ko sa pamilya ko, magiging luhaan kayo. Kaya starter today, my husband is free to visit me. My kids is free to visit me. No one can control us. Nagets nyo? Tama, umiiyak ang anak ko dahil sa kagagahan at kagaguhan nyo. Sa kaidyutan ng utak nyo. Na dapat nakikita ako ng anak ko. Pero anong ginagawa nyo? Control them not to visit me. Because if they heard that my husband is coming or kids is coming, they will stress them. Driving there, shoot them like idiot. They have idiot brain like what I said. Kaya ngayon pag pumunta ang asawa ko, dito, huwag kayong aapak-apak kung saan kami. Gets nyo? At wala kayong karapatan bastusin kami in private. Private or public place. Kung may rights ka, mag-drive in. May rights din ako. Why? I'm Danish citizen. I born in Aarhus. But you didn't allow me to give me a Danish passport. Why? Because you're thinking, I need to pay. Why I need to pay? I'm Danish. I'm Danish citizen. My husband is right to visit me. My kids, I have right to see my family. Kaya pwede ba tigil-tigilan nyo anak ko? Lumayas-layas na kayo sa tabi namin. At kung ayaw nyo sa amin, abay lumayas na kayo. Huwag kayong pumasok sa grocery. Beside, all business in Denmark is ours. It's our money. And grocery, huwag na kayong pumasok sa grocery namin. Hindi namin kailangan ng pera nyo. Alam mo kung ano ang kailangan namin? Ha? Yung malaya kami. Malaya kaming gawin kung anong gusto namin. Kung boring ang buhay mo, abay, tumira ka sa playa, Doon ka. Doon ka maghura-hura.
Wala akong pakialam sa inyo kung saan nyo gustong tumira. Basta bigyan nyo kami ng katahimikan. Katahimikan ng buhay. Yun. Narinig nyo, katahimikan. Yung asawa at mga anak ko, malaya silang pumunta rito. Kaya wag nyong kontrolin or stressin. Babies grala. Mga iyot kasi kayo, yun ang totoo.